Noong unang panahon, may isang babaeng matyagang nagdasal sa Diyos. Siya, si Hana. Ana, huwag kang malungkot. Mahal na mahal kita kahit wala tayong anak. Ana, asawa ko. Gusto niyo sa Diyos. Ibigay niya ako ng anak at ilalaan ko sa Panginoon. Babae, lasing ka ba? Di ba ako lasing? Ako po'y nananalangin. Humingi ng anak sa Diyos. Pumayo ka sa kapayapaan, ibigay na ako ng Diyos ang iyong kaibigan. At sa kanilang panahon, ibinigay ng Diyos ang kanyang hiningi. Ito ang anak na pinagdasal ko at iniaalay ko sa Diyos. Tapat ang Diyos. Nakikinig siya sa panalangin. At doon nagbukas ang kwento ni Hana. Sa kanyang pananampalataya, isang anak ang ipinagaloob ng Diyos, si Samuel, na naging lingkod ng Diyos habang buhay. Ngunit, sa ibang bahagi ng kasaysayan, may isang taong makapangyarihan, sikat, at sundalo. Ngunit, siya'y may sakit! Ketong! Ang kanyang pangalan ay Naaman. Ako si Naaman, Steve, General, champion sa laban. Pero, nagkitong ako. Secret lang natin to, ah. Mahal kong asawa. Ang hirap niyan. Wala bang lumasakit, oh? Wala. Lahat na ng doktor. Walang silbi. Ang kati pa rin. Kung pupunta lang po siya kay Propeta Eliseo ng Israel, sigurado pong magaling siya. Ano? Totoo ba yan? Handa na akong gumastos kahit isang tonelagang silver pa. Pumunta sila sa bahay ni Propeta Eliseo. Pero, hindi siya lumabas. Ang sabi ng Propeta Eliseo, maligo ka sa ilog hanggang 7 beses. Gagaling naman. Ano? Di ba na siya lumabas? Tapos, ilog? Wala man lang bang special prayer o magic hands? Tapos, Jordan River? Ang dumi nun! Subukan mo lang kaya. Hay naku! Ito ang sayo ko. Dalawa. Parang si Robin ko dito na. May 500 ka mamaya. Kasi Bob ito, ibang itsura mo. Wala nang teto mo? Tapos, makita mo balat ko? Parang baby. Bumalik si Naaman sa bahay ni Propeta Eliseo para magpasalamat. Propeta Eliseo, maraming salamat po. Tunay nga po na ang Diyos lamang ng Israel ang tunay na buhay na Diyos. Tumayo ka, Naaman. Hindi ako nagpagaling sa iyo, kundi ang Diyos. Hayaan niyo po ako magandog, dalawang ginto. At bilang at pumahaling ka sa otan, hindi ko kailangan ng mga yan. Ang Diyos ang karapat-dapat tumanggap ng papuri. At doon nagbukas ang ating kwento. Pero isang aral, ang pananampalataya at pagsunod ay pala